i-discuss natin ang dalawang version mo. So, itong dalawang version mo ito yung weak, tsaka yung strong na version mo. So, yung weak version is passive, tapos yung strong version, yan yung nakakapili ka ng gusto mong gawin, di ba? So, technically, may choice ka talaga. Hindi ka gaya nung weak version na passive talaga siya. So, parang hindi mo siya control, di ba? So, ito yan. Ang ideyang ito ay may suporta sa psychology at neuroscience. Bagamat hindi literal na may dalawang tao sa loob mo, mas tamang isipin na araw-araw ay pinapalakas mo ang isa sa dalawang pattern ng pag-iisip at pagkilos. Oo, kasi nga, 'di ba? Yung katawan mo kasi is nagki-crave yan ng comfort, 'di ba? Tsaka kung ano yung paulit-ulit mong binibigyan ng focus, tapos repetition through aligned action, binibigyan mo ng emosyon parate, is yan yung pinapalakas mo. So, ano ba yung version na pinapalakas mo? Yan ba yung weak version na passive? Na hindi mo kontrolado yung urges mo, impulses, distraction. Basically, passive ka nga or tuto. Or yung version mo na may control ka sa sarili mo. Na hindi ka nagpapadala sa emosyon mo. Kasi hindi mo makontrol yung emosyon mo. Hindi ka rin nagpapadala sa mga imaginations mo or mga iniisip mo. Hindi ka rin nagpapadala sa mga impulses or desire ng katawan. So, mas tamang isipin na araw-araw ay pinapalakas mo ang isa sa dalawang pattern ng pag-iisip at pagkilos. Ang mas mahinang pattern o ang mas matatag na pattern. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit mong ginagawa ay nagiging bahagi ng iyong pagkakailanlan. Oh, pero basically, ano pa rin yan eh, yung ano talaga yung pinagfo-focusan mo, 'di ba, ng consciousness mo is yun talaga yung magko-collapse. Kasi nga 'di ba sa observer effect, may infinite possibilities. So, technically, yung strong version at saka weak version is may nag-oobserba dyan, 'di ba? Which is yun nga, 'di ba, yung sinasabi ko paulit-ulit, yung no self, nothing, or si God. So, siya yung nag-oobserba, 'di ba? Tapos kung ano yung pinag-focusan mo, which is yung totoong sinasabi na ikaw, which is yung observer, is yun yung pinapalakas mo or magko-collapse sa reality mo. So, ito yan. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit mong ginagawa ay nagiging bahagi ng iyong pagkakailanlan. So, identity yun, di ba? Ang dalawang version ng sarili, ang weak version, ito ang version na mas madaling sumunod sa agarang kaginhawaan kaysa pangmatagalang layunin. Mga halimbawa, pinipili ang procrastination, madaling sumuko kapag mahirap. Actually, sa ano lang kasi yan eh. Kaya sumusuko kasi yung katawan mo rin kasi 'di ba parang uh, may pain pero ma-override yan ng mind. Pero i-discuss natin mamaya yan sa strong version. Umaasa sa motivation bago kumilos. O passive na passive ka talaga dito, 'di ba? Natatakot sa rejection at failure. Natatakot. So, hindi ka pa nag-uumpisa, 'di ba? Nire-reject mo na yung sarili mo. Hindi ka pa nag-try, 'di ba? Na-reject mo na yung sarili mo sa isipan mo pa lang. Madalas naghahanap ng dahilan para hindi gawin ang kailangan. Actually, wala ka talaga interest. Kapag naghahanap ka ng dahilan, hindi ka responsable or wala kang interest, 'di ba? Hindi ito ibig sabihin na mahina ang tao. Ito ay isang hanay ng mga nakasanayang reaksyon. Isama mo na rin yung mga paniniwala, 'di ba? Nakasanayang paniniwala, tsaka yung pag-iisip, 'di ba? Yung mga paulit-ulit mong iniisip. Ang strong version, itong version na inuuna ang mga desisyong naaayon sa layunin kahit hindi komportable. Well, yung layunin kasi is yan yung tingin mo makakabuti sa'yo, which is subjective. Kasi merong iba dyan mga tao, layunin nila is magtulak ng droga. 'Di ba yun yung tingin nila nakakabuti sa kanila, 'di ba? So, iba, subjective kasi yan. Yung tingin mo talaga makakabuti is yun yung ano. So, mga halimbawa, ginagawa ang trabaho kahit walang gana. Oo, kasi nga,
Kapag self-realize ka, kahit katiting lang, alam mo naman talaga, 'di ba, kung ano yung makakabuti sa iyo eh. Tas gagawin mo na lang 'yun ng paulit-ulit kahit na wala kang gana, 'di ba? Nakatuon sa disiplina kaysa emosyon. Tumatanggap ng discomfort bilang bahagi ng pag-unlad. Actually, dapat isisanayin nyo talaga yung sarili nyo sa mga discomfort. Pero dun sa ikakabuti mo kuwari kagaya ng discipline, pagte-training, pagpigil ng sarili, wag kumain ng mga processed food, yung mga maliit na bagay, tapos pagfo-focus sa isang task, 'di ba medyo mahirap 'yun, 'di ba? Yung gusto nyo nagmo-multitask. So mag-focus ka sa isang task, yung mga ganyan, tapos maging consistent ka sa trabaho mo, gawin mo yung best mo. Mahirap 'yan, 'di ba? Yan yung mga yan eh, 'di ba? Yung mahirap, pero sanayin niyo yung sarili niyo diyan. Sa sample ko na lang 'to, ginawa ko rin 'yan eh. Sinanay ko maglakad talaga ng malayo, no? From bahay hanggang do sa supermarket. Aabutin ako ng 25 minutes, ganun. Mga 1.5 kilometer siya. So, biruin mo yung nag-abroad ako, ganun ginawa ko. Sinanay ko talaga yung actually parang cardio ko na rin siya. Kasi ganun yun eh. Kahit si Tyson din eh, may narinig ako storya niyan. Basta parang sinanay niya talaga sa brutal na training para pag nakalaban niya na yung simulation na lang. May nakaharap siya na tao, ay napagdaanan ko na to. So confident ka, 'di ba? Kasi napagdaanan mo na, 'di ba? Actually, mas mahirap pa yung pinagdaanan mo, 'di ba? Kaysa dun sa kaharap mo. Tumatanggap ng discomfort bilang bahagi ng pag-unlad. Patuloy na kumikilos kahit mabagal ang resulta. Ayun din pala. 'Di ba? Gamitin niyo yung limitasyon niyo as a driving force, 'di ba? Pinipili ang pangmatagalang benepisyo kaysa panandali ang aliw. Bawat desisyon ay parang boto. Isipin ng bawat aksyon ay isang boto. Kapag sinabi mong bukas na lang ako mag-workout, isa iyong boto para sa weak pattern. Oh, totoo. Yun yung pinapakain mo. Finifeed mo yung weak version. Kasi nga, kapag ka pinifeed mo yun, yun yung lumalaki, 'di ba? So, pinapalaki mo yung weak version. Kada boto mo, napapansin mo yan, una pa testing, 'di ba? Kasi yan yung tinatawag nating neuroplasticity or pattern of behavior. 'Di ba yung mga magnanakaw lang yan ng una, pa isa-isa, maliit hanggang palaki ng palaki. Kasi nga pattern of behavior, neuroplasticity. So ganun din yan dito yung logic analogy, 'di ba? Kaya nga shinare ko talaga paulit-ulit yung first impression last kasi nga once na nakategorize ka na ng tao sa utak niya, hindi na mababago yan. Mahirap na. Pero na lang kung nag-awakening yung tao na yun ma-realize niya na iba-iba pala yung perspective ng bawat tao. Kapag sinabi mong hindi ako motivated pero gagawin ko pa rin, isa iyong boto para sa strong version. Kaya nga strong version eh, kasi parang kinokontrol mo yung sarili mo technically, 'di ba? Which is nagkakaroon ka talaga ng true freedom, true clarity kasi nakikita mo yung mga consequences ng bawat decision at actions mo. Hindi isang malaking desisyon ang bumubuo sa identity. Libong-libong maliliit na desisyon ang gumagawa nito. Oo, kasi nga, yan yung sinasabi sa psychology, di ba, yung neuroplasticity. Na namimihasa nga yung utak ng tao tsaka yung katawan ng tao sa paulit-ulit, di ba, na ginagawa tsaka pinapaniwalaan at pinagfofokusan mo. So, habits plus repetition, lumalakas ang pattern. Ang utak ay mahusay sa pag-uulit. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang gawain, mas nagiging otomatiko ito. Mas kaunting mental effort ang kailangan. Mas nagiging bahagi ito ng normal mong asal. O kasi nga, pumasok na siya sa habit, di ba? Kuwari, habit mo talaga na gumising ng 4 a.m. Meron mga ganun tao, which is yung kasama ko nga sa bahay, di ba? Kaya ang paulit-ulit na pagpili ang nagpapalakas sa isang version ng sarili.
Ang papel ng pagsang-ayon. Ang pagsang-ayon ay paulit-ulit mong pagsunod sa isang uri ng kilos. Halimbawa, may ideya kang magpo-post ako ng TikTok ngayon. May dalawang sagot. Weak version, pagod ako, bukas na lang. Strong version, pagod ako, pero magpo-post pa rin ako. Oo, kasi mas nagkaka-control ka, 'di ba? Parang ba't ka ba magpo-post? Kasi yun yung tingin mo makakabuti sa 'di ba? Kaya hindi mo susundin yung feelings, 'di ba? Pero hindi rin ako 'di ba sinasabi kill the old version? Oo, mapapatay mo rin 'yan talaga. Pero may pa sulpot-sulpot 'yan. Pero this time, may realization ka na at awareness na uy, parang papasok na naman yung old version ko. Actually, there's no turning back na eh. Kasi once na nagkaganyan, nagkaroon ka ng strong version, self-empowerment. Actually, may awakening ka na niyan eh, kahit kaperanggot lang. Kasi pag once na-realize mo na yung patterns of behavior na hindi makakabuti sa'yo, mahirap na siya balikan sa totoo lang eh. Kasi hindi na ikaw yung dati, 'di ba? Hindi na ako yung dating nagbago na ako. Unti-unting nagiging identity. Sa simula ginagawa ko lang ito. Pagkatapos sanay na akong gawin ito. Kalaunan, ganito talaga ako. Oo, actually kahit yung strong version Kuwari, disiplinado ka talaga. Pumasok na sa habit yung mga ginagawa mo pang araw-araw. Tsaka yun na yung memory mo na laging iniisip. Actually, pumasok na rin siya sa standards, di ba? Kasi yun yung nagiging norms mo, nagiging normal mo na. Sa sample ko dito si Carlos Agassi, di ba? 16 pa lang siya nagte-training. Ilang taon na siya na ngayon, di ba? So, hindi na niya maalis yung training sa habit niya. Which is okay lang naman, di ba? Para pag tumanda ka, gracefully pa rin. Halimbawa, hindi na sinusubukan kong maging disiplinado, kundi disiplinado akong tao. Kaya nga sinabi, 'di ba, i-attach mo yung identity mo sa self-empowering traits kagaya ng discipline, assertiveness. Kasi once na semento na yan, through repetition, is mahirap na baguhin yan. Kasi nga, naging comfort zone mo na at habit. Once na pumasok na yan as habit at comfort zone, yan na yung identity mo. Mahirap nang baguhin, di ba? Pwede mong baguhin, di ba? Kaso nga lang, mahirap, di ba? Parang yung pagta-transition mo from old version to new version, which is strong version na, di ba? Ang hirap din, di ba, ng transition. Kasi unknown siya, unknown. Pero this time, sa strong version, alam mo na, 'di ba? Kaya mahirap bumalik sa old version kasi alam mo na eh. Mahirap magpretend na hindi ka ignorante, 'di ba? Kasi nagkaroon ka na ng clarity. Ay, pag ginawa ko 'to, babalik ako sa new version. Hindi ka gaya ng ignorance ka, 'di ba? Hindi mo pa alam yung side ng good version. Nag-uumpisa ka pa lang. So medyo mahirap, 'di ba? So, delikado rin ang kabaliktaran. Kung araw-araw mong inuulit ang mamaya na hindi ko kaya, isang beses lang naman, unti-unti rin itong nagiging bahagi ng pagkatao mo. Sa kalaunan, maaari mong isipin, ganito talaga ako. Kahit nagsimula lang iyon sa maliit na desisyon. O babalik ka, magkakaroon ka kasi ng, anong tawag doon? Shame? Shame ata yun eh. Ay, siguro hindi pala ako yung shame tawag doon, 'di ba? Sa word o shame. Isang practical na tanong, bago gumawa ng desisyon, itanong, kung uulitin ko ang desisyong ito sa loob ng isang taon, anong klaseng tao ang mabubuo ko? Nakakatulong itong ilipat ang focus mula sa isang aksyon papunta sa direksyon tinatahak mo. Ang pinakamahalagang prinsipyo, hindi ka nagiging strong version dahil minsan kang gumawa ng matapang na bagay. Nagiging strong version ka dahil paulit-ulit mong pinipili ang mga kilos na naayon sa taong gusto mong maging. Actually, everyday talaga yung laban. Pagising mo pa lang sa umaga,
Sino ba i-feed mo sa una? Yung magche-check ng cellphone? Yung nakabase sa instinct and impulses, yung weak version? Or yung disiplinadong tao na isang alarm pa lang tatayo na, tas gagawin na niya yung mga nararapat na gawin or responsibilidad sa unang araw pa lang, di ba? So, everyday ang laban na yan, di ba? Weak version. Hindi lang yan sa sarili. Meron pang temptasyon yan, external, di ba? Yung mga bad influence ng mga tao sa paligid mo, papadala ka ba dyan, di ba? Kuwari, nihaya ka uminom, iinom ka ba? Yan yung mga temptasyon, di ba? O yung mga toxic na relasyon, di ba? Na-attract ka pa ba sa mga dating toxic na tao, di ba? So, marami kang kalaban, 'di ba? Although pinakakalaban mo diyan, sarili mo pa rin kasi nga sarili mo lang naman makokontrol eh. Hindi ka naman pipilitin ng ibang tao. Wala namang makakapilit sa iyo. Kahit anong bad influence nila 'yan, kung matatag yung identity mo na hindi ikaw 'yon. Well, basically, mahalin mo lang talaga sarili mo, 'di ba? Kasi pag mahal mo sarili mo, uncontrollable ka niyan eh. Magkakaroon ka ng boundaries, standards, self-respect, hindi mo ibibitray sarili mo para lang magkaroon ng kaayusan sa iba, di ba? Kung hindi ka na umiinom, well, magsasay ka ng no kasi hindi ka na nga umiinom eh. Di ba? So, yung mga bad habits mo dati, mabilis mo na lang siyang mahihindi kasi nga, napagdaanan mo na siya, di ba? Tsaka alam mo yung consequences, cause and effect. Nagiging strong version ka dahil paulit-ulit mong pinipili ang mga kilos na naayon sa taong gusto mong maging. Sa parehong paraan, hindi rin nabubuo ang weak pattern sa isang pagkakamali. Oo, kasi self-aware ka na eh. Kasi nga dito sa new version, kaya ka nga nag-transition sa new version kasi nagkaroon ka ng awakening or self-realization. Meaning, nare-realize mo yung mga patterns of behavior mo na hindi pala makakabuti. Kaya nga 'di ba sa Buddhism sinasabi nila, ang root cause ng suffering is ignorance, 'di ba? Kapag ignorante ka, magsasuffer ka talaga kasi hindi mo alam yung mga nangyayari, 'di ba? Hindi actually sinabi yun sa Bible, 'di ba, ni Jesus Christ. Ewan ko lang kung totoo yung character ni Jesus, pero yun nga, 'di ba? Patawarin mo 'tong mga tao kasi hindi nila alam ginagawa nila, 'di ba? So kasi pagka nandun ka sa kamalayan ng hindi ignorance, hindi ka naiiba sa hayop. Impulses at instinct lang talaga yung pinapairal mo. Basically, sinusunod mo yung katawan mo lang talaga. Yung impulse at instinct, desire ng katawan, 'di ba? Wala kang control, weak ka. Kaya nga naniniwala ako yung mga walang bahagyang awakening, hindi talaga sila nagbabago. Ang masaklap pa, majority ng mga tao yan. Siguro bigyan natin percent, mga 70%, di ba? Tapos, yung 25% or 20% yung mga nagkaroon ng slight awakening nasa logic side na. Tapos 10% lang talaga yung nagkaroon ng talagang nandun na sa samadhi state or internal peace na sinasabi nila, inner peace or joy. So, sa parehong parang hindi nabubuo ang weak pattern sa isang pagkakamali. Nabubuo ito kapag ang mga desisyon iyon ay paulit-ulit na inuulit hanggang maging otomatikong bahagi ng iyong pagkilos at pagkakailanlan. Kasi nga yung habits is nga 'di ba? Yun yung nagse-cement, 'di ba? Yung ng identity mo. Dahil nga sa paulit-ulit na paniniwala mo, pinagpo-focusan mo, tsaka kilos mo, 'di ba? Kaya mga mapapansin ko yun 'di ba? Merong dalawang tao, merong isang tao, kaya niya nang mabilis mag-quit sa mga vices niya. Sabay yung isang tao, hirap na hirap, 'di ba? Hindi kaya mag-quit. So, dun pa nga lang sa dalawang yun, may pagkakaiba na base sa kamalayan, 'di ba? Kaya nga hindi ako naniniwala na na magbabago yung mga tulog. Kasi tulog nga, 'di ba?
Ano babaguhin nila? Hindi nila alam yung nangyayari. Ignorante nga, 'di ba? Walang awakening na kahit bahagya lang man. Ang nagbabago lang talaga yung may self-realization. Nare-realize niya yung ano. So, nakahagip din ako ng FYP. Ano ba yung awakening? Awakening. 'Di ba? Mabilis lang talaga yung awakening is ano lang talaga yan. Realization lang yan ng self. 'Di ba? Self-awareness lang. Basically, nare-realize mo yung sarili mo na through patterns of behavior, yung mga programming mo dati. Tapos, hindi external lang awakening. Kasi merong awakening na impormasyon. Yung red pill, blue pill, or kung ano-ano pa, 'di ba? Yung parang parang anong tawag doon? Yung mga Illuminati, yung mga nalalaman na ganyan. Spiritual awakening, yung ganito-ganito. Basta kung ano pang rabbit hole. Well, ang awakening lang naman talaga is self-realization. Ma-realize mo yung sarili mo, di ba? Kung ano yung mga kalakasan mo, kahinaan mo, tapos yung mga yung nature din ng buhay, which is survival lang din, parte rin ng awakening yan. Ikaw lang din ang mag-isa hanggang kaduluduluhan. Awakening, parte rin ng awakening yan. Self-empowerment, awakening din yan. Walang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Awakening din yan. So, ang identity sa malaking bahagi ay bunga ng mga pattern na pinapalakas mo araw-araw. Oo, kasi nga, 'di ba nga kung ano yung habit, is yun talaga yung pagkatao mo. 'Di ba nga na-sample ko na yan, 'di ba? Nung kahapon nata yun, yung sa podcast kahapon. Or nung isang araw, yung meron kaming manager na stricta, lahat ng actually meron ng Milgram experiment eh. Pero yun nga, same yun sa sinample ko. May manager kaming stricta. Hindi naman siya stricta talaga. Yung parang tahimik lang, mysterious. So, medyo guarded yung mga katrabaho ko. Tapos, lahat sila is pumapasok na maaga. So, disiplinado, di ba? Sabay, biglang nagbago yung yung manager, naging lenient na. Bago na kasi yung manager eh. Sabay, lenient na siya, hindi stricta, tsaka jolly. Yung masalita, maboka, hindi tahimik, walang mystery. So, ang nangyari is, late na rin yung mga yung mga tao. Kasi yung manager ko na stricta dati, maaga siya pumapasok, 6:30 pa lang. So, halos sabay kami. Tapos sabay, ganun, kasi 7 yung pasok eh. So, 6:30. So, nakikita ko siyang aga niya, pasok niya alas 8 pa. So, lamang siya sa akin ng 1.5 kasi 8 pa yung pasok niya eh. Ako 30 minutes ahead lang naman. Tapos, napapansin ko siyang aga niya pumasok. Yung talaga, yung pangalawang manager, saktong alas 8. Minsan nga late pa eh. So, yung mga katrabaho ko, ganun na rin, di ba? Parang napapansin ko, nagbago lang ng manager, naging ganito na, late na. Pati yung mga HCA, late na rin. So, ibig sabihin, sa leadership din pala talaga, mahahawaan mo yung tao. Kung ano yung puno, yun yung nagiging bunga, Pero, meron din mga katrabaho ko na mangilan-ngilan na hindi nagbago. Maaga pa rin talaga sila pumasok. Tsaka professional pa rin. So, mostly puti sila. Ganun kalupit yung mga puti kasi hindi talaga sila nagpapalit. Tsaka talagang punctual sila. Try nyo mag-abroad sa mga western countries para malaman nyo. Iba yung mga puti, hindi sila nalilate. Disiplinado talaga sila. Tapos yung mga ibang lahi, yun na yung parang tatamad-tamad, tapos late, tapos kung yung trabaho hindi pulido, yung mga ganun, di ba? Pero hindi naman ako naniniwala na nasa lahi yan. Nasa brainwashing din yan kasi yung white culture kasi yung mga parang pag nagtrabaho sila, 'di ba? Parang pulido rin talaga. So, paano? Yan lang naman yun. Ano ba talaga yung pinipili mo everyday? Yung weak version na passive or yung strong version na kayang kontrolin yung kapalaran mo? 'Di ba? Regardless sa
hardship, 'di ba? Basta sa ikakabuti. So paano kung gusto niyo ng ganitong video, mag-follow lang. Peace.